So, yun. So guys, wireless microphone used for live shows, interviews, and vlogging. Gawa siya ng TNW. And then I bought the two mics with one transmitter. So this is a plug and play. Sabi niya up to 50 meters transmission, noise cancellations, and 360 omnidirectional for the antenna. And then it's clear and widely compatible sa iba't ibang mga devices like DSLR, cell phones, and laptops. So let's open. Yun. Kailangan mo lang ng screwdriver para tanggalin yung plastic. And then yun, tanggal na sa plastic. Tanggalin natin. Mabilis lang. After that, I'm gonna open the device. Wow, look! It has a case on its own. Guys, ang ganda. Wow, sobrang ganda. Napaka-elite ng kanyang feel. And then matigas siya. Tigas niya, oh. Matigas. And also, ganda ng feel niya. So, parang hindi siya masyadong madulas. Hindi rin naman magaspang gaano. Pero, talagang tama lang. Para nag-open ka lang ng camera. Then, we're gonna open what's inside. Oh, wow! So, you have various... let's check on this first. This is the transmitter. So ito yung nakakonect sa inyong DSLR or cellphone or computer. So siya yung magbibigay ng signal para sa dalawang receiver nyo. Ito. So and then it comes with a headset, I think. Yeah, headset para kung talagang gusto nyo marinig. And then this one is for noise cancellation or yung pag malakas ang mga hangin, pwede nyo itong ikabit sa receiver nyo. Okay. And then these are just adapter for, this one is for camera sound card for DSLR. This is for the cell phone. So yun, may type C siya. And then straight connector, RCA. And then last is the type C to type C connector. So the device also comes, the package also comes with the manual for connecting videos, and then a manual booklet also. Okay guys, sa part 2 I will show it how it's done. So, ito na mga ka-gadget guide. Nakabili ako ng N-series sa TNW N9 dahil dalawa yung magiging transmitter ko. So, pagbukas natin, yun nga, makikita natin ay itong manual niya. Ang manual niya na to, sinasabi niya lang dito yung mga iba-ibang ports niya at yung mga gamit sa mga ports niya, transmitter and receiver, pati yung mga indications ng mga ilaw. So, ito lang yung sinasabi dito. So, not as well kung paano siya gamitin. So, we set aside muna natin yan. And then, the next, itong video guide niya, but upon checking, itong video guide niya na to Indonesian, so bahasa. So basically hindi rin natin masyadong maintindihan. So ito na yung mic na nabili natin. So sa loob, bilis lang to. Yun nga. Sa loob may tatlo yung dalawang receiver, dalawang transmitter, isang receiver.
So, itong receiver, makikita nyo may RX dyan. Yung receiver na to, ito yung kakabit sa camera nyo or cellphone. Tapos, itong transmitters, dito kayo magsasalita for the mic. So, ito, meron siyang parang windproof. Pwede nyong ikabit dito. Sorry. Dito, pwede nyong ikabit yan dyan. Para magmukhang ganyan siya. So, ito yung gamit na ito. So, okay. And then, ito yung charging port niya. So, pwede nyong pagsabayin. Either transmit, receive. Lagay nyo lang sa USB charging port. And then, ito yung ginagamit sa mga cameras like DSLRs and other sound cards. Nagagamit na sound card. So, ito yung pang mobile phone. Tatandaan nyo mga ka-GG, ka-gadget guide, na yung mobile phone, hindi nyo pwedeng pagpalitin dito sa camera. Hindi pwedeng pag-swap. And then, meron din siyang headset para marinig nyo yung sarili nyo habang nagsasalita. But, ako hindi ko masyadong nagamit yan. And then, ito, charger din for Type-C, Type-C. So, mas mabilis. So, ganito siya gamitin, guys. Mabilis lang. For using your DSLR, so, meron akong ngayong D5100. So, meron siya dito. Kailangan tanggalin nyo to, no? Kung gagamitin nyo to as a mic for recording, sa video, ganyan. So, tatandaan nyo, para sa mga DSLR cameras, yung naka-angle type. So, dito siya ikakabit. Dito nyo siya ikakabit. Yan. And then, tatanggalin nyo lang tong takip dito. And then, ito natin i-insert yung receiver module niya. So, sa receiver module niya, dito nyo kakabit sa may icon ng parang music icon. So, ayan. Music icon. Sa clip, yung clip ang mauuna, i-insert yung ganyan. And then, after that, i-turn on nyo lang. Dito yung turn on sa right side. Okay. Ayan, naghanap na siya lang. I-pair niya ngayon siya dito. Or dito. Let's say dito i-pair niya. So, makikita natin, iilaw. Ayan. Iilaw yung link niya. Pair link. Kita ba? Ayan. Ito. Pag na-link nyo na yan, pwede na kayong mag-try na mag-video. So, ayan. Ayan. Pag-click nyo ng video dito sa inyo, gumagana na yan. Okay? Okay. Ganun lang sa DSLR, madali lang. So, try naman ngayon natin sa cellphone. Sa pagkabit sa cellphone, instead na itong L-type ang gagamitin yun na angle, gagamit tayo ng straight type. Ito. Hindi kasi niya madedetect dahil may mga kanya-kanyang to eh. Yung parang, ito, tingnan nyo, hindi siya parehas. Nakita nyo ba? Yung kulay black. Kaya ang kailangan dito, straight. Itong straight na to. Doon nyo din kakabit sa may icon. And then, kuha kayo ng Android phone. Ito pala, hindi siya gumagana sa iPhone. Kasi wala siyang kabitan ng iPhone. So, kakabit nyo yan dyan. Tapos, dito rin. Pagka video record nyo to, makagana na to. Okay?
Ganun lang guys, simple lang. So pwede na kayo mag-record. Ganyan. So nagre-record na. So dito naman, sa paggamit ng mic, may 4 na buttons to. So hindi masyadong kita. May 4 na buttons to. Itong on off, parang echo, and then noise reduction, and then Bluetooth. Yung echo, of course, may echo siya. Parang may reverberation siya. May makikita kayong parang iilaw yung reverberation yan. Yan. Ilaw siya. Ibig sabihin, pag salita kayo, may echo. Parang malaking boses nyo. And then pag wala. Walang echo. Then yung isa, noise reduction. So, iilaw din tong noise reduction niya. Ibig sabihin, maririnig yung ibang mga noise sa paligid. So, mas maganda naka-on din yan. And then dito sa Bluetooth, pwede nyo siyang i-connect dito sa ano nyo, sa cellphone, para magamit nyo din siya as a headset or monitoring din sa phone. And then itong mga ginagamit for headset, ito nga, pwede nyo i-monitor yung sarili nyo habang nagsasalita. So yun lang yung mga gamit na ito. Anyway, I tried it. It's also good. Okay din naman ang battery niya. So, well done sa gumawa nito. And then, it costs around 1,000 plus pesos. In-order ko lang siya sa online. So, might as well try it and then enjoy sa pag-vlog, interviews, and other activities outdoors. Anyway, ito pala, iwasan nyo lang mabasa kasi hindi naman siya IP67. At tsaka, yun lang. Okay naman siya. So, pwede nyo nang i-enjoy. Okay, thanks.